mabigat na mararanasan po ng isang tao, mga kapatid, ay yung i-reject po siya ng hindi po yung strangers, hindi po yung ibang mga tao, kundi i-reject po siya ng mga tao po na kung saan nakilala po siya. Nakilala po yung kanyang pamilya mula po siya ng ay maliit hanggang po siya ay tumungtong sa wastong edad. Okay lang po ba commercial po muna tayo. Yan. At sabi po nito mga kapatid, pero may mas masakit pa doon. Kasi ang purpose po ng Panginoon ay para po sa mga Israelites, mga kapatid, na sila po yung unang magbenepisyo po nung pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Mismo po ang Panginoon po, naranasan po ng Panginoong Hesus sa Nazaret na siya po ay tanggihan. At kung maaalala po natin, ito po yung katuparan na sinasabi po ng Biblia sa aklat ng 1:11. Magmamas lang po ako. Na kung saan, sabi po dito, siya ay naparoon sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Sa Lucas chapter po, hindi lamang po kasaysayan ito, mga kapatid, kundi ito po ay diagnosis o ng puso ng mga tao doon. O maaring mga puso rin po natin sa panahon po natin ngayon. Ipinapakita po nito ang pagtanggi kay Jesus na hindi lang mukhang nagsimula doon sa galit, tumatanggi sila dahil ayaw nila kay Jesus Christ, kagaya po ng ibang pananampalataya ngayon. Pero minsan po ang pagtanggi daw po ay tila parang paghanga pero wala namang pagsunod. Kung susundan po natin sa talatang ito, mga kapatid, ang talatang ito po ay makikita po natin dito ang 3 puntos o kaparaanan kung paano po tinanggihan ng tao si Jesus Christ nung panahon niya. Unang puntos po, people can tolerate Jesus at a certain level. Ano po sa Tagalog? Kayang tanggapin o kilalanin ng tao si Jesus hanggang sa pero may ano po, merong boundaries na tinatawag. Ano po yun para maunawaan po natin? Nagsimula ang kanyang ministeryo at kumalat at ang balita tungkol sa kanya, marami ang pumupuri sa kanya. Pumasok daw siya doon sa sinagoga, ayon po doon sa ating binasa, at nagbasa ng aklat na mula sa Isaias na ang sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ano po iyon? Sabi po doon, kung babalikan po natin, sa verse 21, mga kapatid, please sundan niyo po. Sinabi niya, ngayon natupad na ang kasulatan ito sa inyong pangdinig. Pinalaya po tayo sa pamagitan po ng Espiritu. Binanggit po doon, mga kapatid, yung mga bilanggo ay lalaya. Tunay naman po na tayo po ay nabilanggo dahil po sa ating mga kasalanan. Pero dumating po ang Panginoong Hesus para po palayain po ang bawat isa. Kaya po, sabi po dito sa 21, na magtapos siyang mabasahin po ang salita ng Panginoon, sabi po niya, ngayon mga kapatid, ay natupad na. Isang napakalaking pahayag iyon. Ang ibig po sabihin ng ating Panginoong Hesus, directly, siya po ay yung Misaya na hinaantay po ng mga taga-Israel.
Siya ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kasaysayan po ng Israel. Sa simula, maganda ang kanilang reaksyon ng mga tao. Actually, sabi po doon, namangha po sila, di ba? Namangha sila pero, makikita po natin, nagkaroon po ng problema. Sinabi nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Ang ibig po silang sabihin directly, binanggit nila si Jose, ay, kilala ko tong taong to eh. Kilala ko kung ano ang pinagmulan nitong taong ito. Bakit niya sinasabi yung ganong salita? Ang pagtawag po nila sa kanya na anak na anak ni Jose ay isa pong o sinasabi nila na kilala namin siya, isa lamang siyang ordinaryong tao. Kung susundan niyo po mga kapatid, ang Diyos ay dumating sa anyong kahanga-hanga. Hindi siya dumating sa anyong kahanga-hanga. Dumating ang Panginoon sa anyong karaniwan, kaya hindi po sila naniwala mga kapatid. At madalas po, ang puso po ng tao ay nahihirapang tanggapin ang isang Mesaya o isang tagapagligtas na mukhang karaniwan lang. Usually, ganun po ang nangyayari sa atin, di ba mga kapatid? Hindi tayo kagad naniniwala sa isang tao lalo na kung kilala natin yung kanyang reputasyon. Kagaya po ako, nung ako po ay sumunod sa Panginoon at nag-soul win ako, tapos napunta po ako sa dating lugar ko, parang pinagtatawanan ako ng mga kakilala ko. Ang tawag na sa akin ay, praise the Lord. Praise the Lord na si Richard. No? Pero po, mahirap po talaga, kasi ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po nangyayari kagad sa labas eh. Nagsisimula po yan sa loob, amen po ba? At nagre-reflect po yan sa labas po ng buhay po natin. Makikita po nila yan habang tayo ay sumusunod sa Panginoon. Makikita po nila yung reflection ng Panginoon, yung liwanag ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. So sabi nga po doon, ang Diyos ay dumating hindi sa anyo ng kahanga-hanga, kundi sa anyo ng karaniwan. At madalas po ang puso na at ang tao ay nahihirapan tanggapin ang Mesyas na mukhang pangkaraniwan. Dahil sa sobrang pamilyar po, sobrang pamilyar po sa kanila ng Panginoong Hesus, hindi nila nakita kung sino talaga siya. Sabi pa po sa ibang mensahe, hindi ba ito yung anak ng karpentero? Marahil, habang lumalaki po si Jesus Christ, dahil po karpentero po yung kanyang ama, yung mga kababayan niya sa kanila nagpapagawa ng upuan, lamesa, o lalagyan ng gamit, no? Na mahalaga sa bahay. Kaya sabi nila, kilala ko to. Kaya doon po nagsimula ang problema. Sabi nga po, sila ay natisod. Humanga sila doon sa sinasabi ng Panginoon dahil sa galing po niya magsalita. Pero hindi sila nagsuko o hindi sila naniwala sa Kanya. Yun po ang naging problema. Sa pagpapatuloy po, please sundan niyo po yung ating Biblia. I-relate po natin ito sa ating buhay mga kapatid. Maraming tao po ngayon, sa panahon po natin, ang tumatanggap kay Jesus hanggang sa isang antas lang daw po. Tinatanggap siya bilang guro, pero hindi bilang Panginoon. Gusto nila yung kanyang pagpapala, pero ayaw nila yung kanyang authority. Sinabi ni Jesus sa Lucas 6:46, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon, hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko. So ano po ang makita po natin sa mga karakter ng mga taga-Nazaret? Sabi po doon, mapapansin po natin, ang mga taga-Nazaret
tolerant lang sila kay Jesus hanggat siya daw ay pamilyar, kontrolado, at hindi nakakabahala. So, ano ba talaga ang dapat po nating maunawaan? Sabi po rito, ang dapat po nating maunawaan, si Jesus daw po ay dumating, hindi naman po para hangaan ng mga tao. Dumating po siya, ano po, para sundin ng tao. Yun po yung kanyang authority, mga kapatid. Sa ikalawang puntos po natin, people reject Jesus because He telling the truth. At sa pagpapatuloy po, please open po yung inyong mga Biblia sa Luke chapter 4, 23 to 27. Nandiyan po yung istorya. Alam ni Jesus ang laman ng kanilang puso. Kaya nga, nabanggit niya po yan sa verse 23 ay ganito. Dahil alam niya ang laman ng puso ng mga tao, alam niya yung advance kung ano yung pwede nilang sabihin sa Kanya. Kagaya ng, sabi nila dito, manggagamot, gamutin mo muna yung iyong sarili. At yung pangalawa, gawin mo din yung himala na ginawa mo doon sa Capernaum. Pero nung hinahanap ko po ito, pinag-aaralan ko, alin ba yung nauna sa pagkakasunod-sunod po ng istorya doon sa Book of Luke, yung mga miracles po ni Jesus Christ doon sa Capernaum, mas late po iyon diniscuss eh. No? Ang ibig sabihin po rito, gusto raw pong patunayan muna ni Jesus Christ doon sa mga taga Nazareth, gusto nilang gawin na patunayan mo muna yung sarili namin para maniwala kami na ikaw nga yung katuparan na sinasabi mo. Hindi po sila kagad naniniwala, mga kapatid. Gusto nila ng himala, pero ayaw nila ng pagsuko. Pero ang himala po, kung babasahin po natin ng paulit-ulit ang Biblia, lahat po ng himala po dyan, miracles and wonders na nakasulat sa Biblia, ay tumutukoy po lahat sa ating Panginoon. Amen po? Kaya, sa pagpapatuloy po, sabi po rito, sinabi ni Jesus, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Sa buong kasaysayan po ng Biblia, madalas daw po, ang babasa natin, yung mga ginagawa nila sa mga propeta. At ayon nga po kay Esteban, mababasa po natin doon, please open po yung ating Bible, sa Gawa 7:52, nung si Esteban po ay haharap na sa kanyang kamatayan. Ang sabi po doon, ang sumbat niya ay, alin sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Bakit kaya? Dahil ang katotohanan, dahil na po ang katotohanan ay naglalantad ng kasalanan ng isang tao. Pagkatapos ay nagbigay si Jesus ng dalawang halimbawa. Nandiyan po sa verse 24, yung dalawang taong binanggit niya, si Elijah po ay pinapunta ng Panginoon doon sa balo sa Sarepta. Mababasa po natin yan sa 1 King chapter 17. At pangalawan po, si Elisha ay pinapunta naman ng Panginoon kay Naaman nung panahon po ng may mga ketong. Naalala niyo po yung istorya po niyan. Ano po ang ibig sabihin po rito, ang punto po ng Panginoon, pareho po itong hindi mga Israelita, kundi mga Hudyo. Ang punto po ng ating Panginoon ay ganito, hindi kontrolado ng tao ang biyaya ng Panginoon. Hindi ito dahil sa lahi, lugar, o pagiging religyoso. Ang biyaya daw ng Diyos ay malaya at makapangyarihan. Pero para sa mga Hudyo doon,
Napakasakit pong mapakinggan po nila dahil tinamaan po, nasagasaan po ng Panginoon yung kanilang pride. Maraming taong gustong marinig. Sa panahon po natin ngayon, gusto lang nilang marinig. Mahal ka ng Diyos, may plano ang Diyos sa iyo, pagpapalain ka ng Diyos, pero ayaw nilang marinig yung magsisi ka, o talikuran mo yung sarili mo, at sumunod ka sa Panginoon. Nagkakaroon po ng boundaries, mga kapatid, yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 3, darating ang panahon na hindi nila titiisin ang wastong aral at maghahanap na po sila ng mga tagapagturo na yung gusto lang po nila yung kanilang madinig. Nangyayari po ba yun sa panahon po natin? Yes. Pagpatungkol po sa pagsisisi, pagtalikod sa sarili, pagsunod kay Kristo, nagkakaroon ng mga kahit mananampalataya na ng boundaries. Ayaw nilang ibigay yung buong buhay nila sa Panginoon, pero yun po talaga ang purpose. Bakit po natin tinanggap ang kaligtasan na mula sa Panginoon? Na makatuwang po tayo ng Panginoon sa kanyang ministry dito sa lupa. At panghuling puntos po mga kapatid, people reject Jesus because he exposes their sin. O tinatanggihan daw ng mga tao si Jesus dahil inilalantad niya ang kanilang mga kasalanan. According po doon sa ating binasa sa Luke chapter 4, 28 to 30, biglang nagbago ang reaksyon ng mga tao. Namangha sila pero napalitan po ng galit yung kanilang mga puso at dahil po doon gusto nilang ihulog si Jesus Christ doon sa bangin. Ano po ang nangyari? Inilantad ni Jesus ang kanilang mga pagmamataas at kawalan ng pananampalataya. Sabi po rito, kung babasahin po natin mabuti, ganun po yung nakita ng Panginoon sa kanilang puso. Akala nila, mga kapatid, karapat-dapat sila sa biyaya ng Panginoon. Pero ipinakita ng Panginoong Jesus that time na hindi. Hindi kayo karapat-dapat. At sa ganun din po yung mga religyoso, mga kapatid. Mapagmataas sila dahil doon sa kanilang wisdom sa Bible, mga kapatid. Yung mga mataas ang pinag-aaralan, ano nangyayari sa kanila? Nagiging debatista sila. Sabi nga ng pastor, huwag mong hayaan na manalo ka dahil sa debate. Dapat ang magawa mo, mapanalo mo, yung kaluluwa sa Panginoon. Huwag tayo makipagdebate. Amen po ba? Yung ating nalalaman, sapat po yan na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin at magagamit po natin yan para po i-advance po ang kingdom ng Panginoon dito sa lupa. So, yun po ang nakita ng Panginoon, yung kanilang relihiyosong pagmamataas ay isa daw po sa pinakamahirap na amining kasalanan. Sabi po ng John chapter 3 verse 19 and 20, ang liwanag ay dumating sa mundo, ngunit minahal ng tao ang kadiliman kaysa liwanag. Sa pagpapatuloy po, hindi gumawa si Jesus. Hindi si Jesus ang naging dahilan nung kanilang pagkakasala, nung sila ay nagalit, kundi inilantad lamang po ng Panginoon yung kanilang mga ginagawa. At yung paglalantad ng Panginoon ay nagdulot sa kanila ng galit sa puso. Pero sabi po sa talata, dumaan lamang po ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Ano po ibig sabihin po nun? Hindi po napigil ng anumang pagtanggi sa Panginoon yung kanyang purpose. Ganon din po tayo mga kapatid. Tinatawag tayo ng Panginoon, kadalasan po, hindi naman po tayo nakakasunod sa Kanya.
Wala naman pong nababago sa kanyang pagka-Diyos. Diyos pa rin po siya. Mula noon hanggang ngayon. Nagpapatuloy po ang misyon ng Panginoon. At nagpatuloy po ang misyon ng Panginoon that time, walang nakapigil yung kanyang misyon hanggang doon sa krus po ng Kalbaryo, kung saan po doon na po napulpil yung katubusan po ng mga mananampalataya po. Makikita po natin na kahit daw po tumatanggi ang tao, ay tila bahagi pa rin po ito ng plano ng Panginoon, yung pagtanggi ng tao. Kasi alam naman po ng Diyos kung sino po yung sasampalataya at hindi sa Kanya. Pero lahat po ay binibigyan po niya ng pagkakataon na magsisi. Amen po. Lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Lahat po tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbalik ng papuri sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Iyan po ang kapangyarihan po ng salita ng Panginoon sa buhay po ng mga mananampalataya. Naalala ko yung isang pastor nung Bible Month. Sabi niya doon sa kanyang pastor, hindi pa raw siya Kristiyano noon, siya ay sabungero pa at manginginom. Sabi niya doon sa pastor na nag-witness sa kanya, ay ano po, sige, mag-Bible study po kayo sa bahay, pastor, pero huwag niyo pong pakikialaman ng bisyo ko. Pero habang tinatanggap po nila yung salita ng Diyos, nababasa niya yung salita ng Diyos, ano po nangyari sa kanya? Nagkaroon po ng transformation sa buhay niya. Siya na po mismo yung lumalayo sa kasalanan. Siya na po mismo ay lumalapit sa Panginoon. Tinatanggap niya yung mga turo ng Panginoon. At ngayon po, isa sa po siya sa pinakamaayos, magaling na pastor dito po sa Valenzuela. Amen po. Ngayon po, balik po ito, kung meron po tayong mga Bible, mga kapatid, atin pong buksan sa Isaiah 53 verse 3. Sabi po rito kasi, yung pagtanggi ng tao sa Diyos ay bahagi naman po ng plano ng Panginoon kasi nakasulat po doon sa Isaiah 53 verse 3, siya ay hinamak, tinakwil ng mga tao. Nakasulat po doon. Sinasabi po niya na talagang ang tao po sadyang ang gusto po ay laging to see is to believe. Hindi po yata maalis sa tao yan hanggang sa ngayon, ano? Pero dahil po sa ating pananampalataya, sabi nga po ng Panginoon, kapalit ang taong sumasampalataya sa akin kahit hindi pa niya ako nakikita, at naranasan po natin yan, mga kapatid. Tapos na pala ako. Dito na po tayo sa challenge, mga kapatid. Amen po. Maiksi lang pala ito itong mensaheng ito. Sabi po rito, hamon po sa ating buhay. Meron pong 5 hamon. Ayaw. Pakibalik nga sa chat. Yan. Yan, nilabas ko na po lahat. Ito po yung hamon sa atin tungkol sa mensahe ng Panginoon. Una po, suriin daw po natin yung ating reaksyon. Ano po ba yung reaksyon natin sa loob ng iglesia kapag naririnig natin na kumukonekta ang Diyos sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mensahe? Kapag may sermon daw po ba o salita ng Diyos, ay tinatanggap po ba natin sa buhay po natin o nagiging defensive po ang bawat isa sa atin? O minsan, habang nagme-mensahe si pastor, sasabihin po natin, hindi para sa akin yun. Para nasa sa likod ko yun. O kaya pa nasa sa kaliwa ko, nasa kanan. May tinuturo. Tandaan po natin yung kamay po natin na nagtuturo papunta, ay meron pong 3 daliring pabalik sa iyo. Ibig sabihin po nito, dapat po, kung ikaw ay nakaupo dyan at nakikinig ng mensahe ng Panginoon, hayaan po natin kausapin po tayo
ng mensahe ng Panginoon. Tayo po yun, wala po tayong i-involve na iba. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay nangungusap yan between ikaw at ang Panginoon. Amen po ba? Number 2 po, sabi po rito, do not use religious activity with spiritual humility. Ano po yun? Huwag daw pong ipagkamali ang reliyon sa tunay na kababaang loob. Tandaan po natin, ayon po sa kwento, ang mga taga-Nazareth ay ano po, nagsisimba sila, nakikinig ng kasulatan, pero ano po, bulag pa rin sila sa spiritual na pamumuhay. At i-relate po natin yan sa ating mga sarili. Siguro po, sa panahon po natin, posibleng lagi po tayong nasa church, naglilingkod sa ministry, marunong sa Biblia, pero ang totoo, tumatanggi pa rin po tayo sa mga bahaging gustong baguhin sa atin ng Panginoon. At pangatlo po, na-challenge po sa atin, sabi po dyan, welcome the light instead of resisting it. Yakapin daw po natin ang liwanag. Kapag inilalantad ni Jesus ang kapaitan o yung lihim na kasalanan o lihim na pagmamataas o yung hindi pagpapatawad, mga kapatid, hindi ka po winawasak o sinisira ng Panginoon. Ang totoo po doon, pinalalaya ka ng Panginoon. Amen po? Sabi ng 1 John 1:7, ang dugo ni Jesus ay naglilinis sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. At pang-apat po, na-challenge po, beware of escalating resistance. Pag-ingat daw po sa pusong bato o pusong matigas. Sa kwento po, maalala po natin, nagkaroon po ng una, duda, nagkaroon ng galit at muntik na magkaroon ng karahasan. Ganito daw po yung teknik ng diablo o ng kasalanan kapag paulit-ulit daw nating tinatanggihan ang conviction ng Panginoon o yung pangungusap ng Panginoon. Sabi po ng Hebreo 3:15, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag patigasin ang ating mga puso. At panghuli po, magkaroon po tayo ng lakas ng loob kapag ikaw ay tinatanggihan dahil kay Kristo. Find comfort in Christ if you are rejected for following Him. Napakahalaga po niyan. Sa ating pong paglapit, pag-share ng salita ng Diyos, ayaw po ng diablo na maligtas yung iba. Ayaw po ng diablo na madagdagan yung mga mariligtas. Kaya ang ginagawa ng diablo, nilalagyan nila ng pusong matigas yung mga sinashiran natin. At dahil po doon, nare-reject po yung, nakakaramdam po tayo ng rejection, mga kapatid. Minsan parang dahil doon, ayaw na nating mag-share ng gospel. Tama po ba? Pero, tandaan mo, nangyari muna yan sa ating Panginoon. Si Jesus mismo, tinanggihan po siya. At tulad niya, walang sino man ang makakapigil ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tayo po ay mag-close po sa ating pangwakas sa panalangin sa mensaheng ito. Aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa iyong paalala sa buhay po ng bawat isa. At habang kami po ay nakayuko at nakapikit na dumadalangin sa iyo, Panginoon, alalahanin po namin ang ginawa po ng Nazareth. Hindi po kulang ang revelation mo, Panginoon, kundi kulang po, Panginoon, yung reception. Hindi kulang, Panginoon, yung kapangyarihan ng salita mo, ang kulang po sa amin. Yung hindi namin makita yung revelation sapagkat sarado mo madalas, Panginoon, yung puso ng bawat isa. Ang kulang po sa amin, Panginoon, tulungan mo kami, yung amin pong tamang response. Marahil po, narinig po namin, o nadidinig po ng iba yung magandang balita.
Nakita ng mga taga Nazareth ang Messiah, pero hindi nila ito tinanggap, Panginoon. They were impressed, but not transformed. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon. Nasa buhay po namin, Panginoon, laging ikaw ang maitaas, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.